Ophelia's POV. Sobrang nag-enjoy ako sa community service namin ni Cristala. Baby, ano palang sinabi ng daddy mo kanina? Tanong ko sa kanya. Wala naman po ma'am. Gusto lang po niya ako makita at gusto rin niyang i-check ang ginagawa mo. Natatawang sagot niya sa akin. Ganun ba? Sorry baby ha. Tatawagan ko na lang si daddy mo mamaya. Sabi ko sa kanya. Okay po. Sagot niya sa akin at natulog na siya. Ako naman ay nagmaneho na para pumunta sa home of the aged. Magdadala kasi ako ng mga pagkain at mga gamot para sa mga nandoon. Habang papasok ako'y kinakabahan ako. Natatakot ako dahil alam ko na galit sila sa akin. Nakangiti akong sinalubong ng mga matatanda. Kinakabahan man ako'y hiniling ko pa rin na makausap sila. Nang makita nila ako'y umiiyak sila kagad. Hiha, patawarin mo ko. Patawarin mo kami. Umiiyak na saad nila sa akin. Patawarin niyo rin po ako. Alam ko na nasaktan ko rin kayo. Saad ko sa kanila. Wala kang kasalanan. Kami ang nagkamali. Nagkamali kami sa pagpapalaki sa anak namin. Hindi ko po kayo masisisi sa bagay na yan. Pumunta po ako dito para ibalik ang mga kinuha ko sa inyo. Huwag na iha. Ikaw nang bahala sa mga yun. Maayos na kami dito. Matanda na ako at hindi ko na rin kayang patakbuhin ng kumpanya. At ang bahay namin ay masyadong malaki para sa aming dalawa. Alam ko na alagaan mong kumpanya at ang bahay namin. Saad sa akin ang ama ni Monica. Ramdam kong lungkot nilang dalawa. Kahit siguro ako hindi na rin titira sa bahay na malaki na ako lang mag-isa. Kung ayaw niyo po na gagawin ko na lang na bahay ampunan para sa mga bata na walang tahanan. Sabi ko sa kanila. Napakabuti mo Ophelia. Alam ko na walang kapatawaran ang ginawa ng anak namin sa'yo. Pero pwede mo bang pagbigyan ng kahilingan namin? Tanong niya sa akin. Ano po yun? Pwede ba na pangalan niyang ilagay mo sa orphanage? Tanong niya sa akin. Wala pong problema. Nakangiting sagot ko sa kanila. Maraming salamat iha. Umiiyak na sabi ng mommy ni Monica sa akin. Gusto kong pagbigyan ng kahilingan nila. Aaminin ko na may galit pa rin ako kay Monica pero alam ko na mapapatawad ko rin siya. Hindi man ngayon pero alam ko na balang araw. Nagpaalam na ako dahil kailangan na naming umuwi ni Cristala. Sa labas na kaming dalawa kumain, kaya pagdating sa bahay ay nagpahinga na kami kaagad. Pagod na pagod ako, kaya bumibigat ng talukap ng mga mata ko. Napangiti ako dahil naaamoy ko si Jandro. Kahit ba naman sa panaginip ay dinadalaw na niya ako? I wish you were here, love. Sabi ko habang patuloy kong naaamoy si Jandro. Wish granted, love. Napamulat kaagad ako dahil narinig kong boses niya at bumungad sa akin ang gwapong mukha ni Jandro. Kahit ba sa panaginip ko'y dinadalaw mo ko? Siguro sobra na kitang namimiss. Tanong ko sa kanya. Oo, miss na rin kita sobra, love. Sagot niya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Kaagad ko naman itong tinugon. Bahala na kung panaginip ito ang mahalagi kasama ko siya. Shit, I miss you so much, love. Sabi niya sa akin. Me too, love. Sagot ko sa kanya. Muli niya akong siniil na isang mapusok na halik. Bumaba ang halik niya, papunta sa leg ko hanggang sa dibdib ko. Walang pasabi niyang sinira ang damit ko. Beautiful. Mapungay ang mga matang sabi niya sa akin. Kagatlabi ako nakating sa kanya dahil hinubad na rin niyang suot niyang damit. Ang gwapo at ang ganda ng katawan niya. Ang swerte ko dahil ako lang bukod tangi pinag-aalala niya ng katawan na ito. Bumangon ako at lumapit ako sa kanya. I unbuttoned his pants at bumungad sa akin ng malaking bukol na nais nang kumawala anumang oras. Nakatayo lang siya at nakatingin sa akin. Dahan-dahan kong hinawakan ang bukol at binaba kong suot niya ang boxer brief. Napalunok ako dahil muli ko na namang nakita ang bagay na pinagmamalaki niya. 2 weeks lang kaming hindi nagkita ipakaramdam ko, mas lalo na itong lumaki at humaba. Hinawakan ko to't narinig kong mahinang pagmumura ni Jandro. Gusto kong punlaan ka, Ophelia, sabi niya sa akin at mabilis akong pinatalikod sa kanya. Hiya ko dahil bigla niya akong pinasok mula sa likuran. Shit, I really miss your moans, love. Jandro, hiya ko sa pangalan niya. He is teasing me, mabagal ang bawat galaw niya. May pabitin pa siyang nalalaman ngayon na talagang nagbibigay sa akin ng kakaibang pakaramdam. Love, can you move faster? Stop teasing me, sabi ko sa kanya. I love teasing you. Ginagawa ko lang ginawa mo sa akin sa tuwing tumatawag ako. It's my revenge. Sagot niya sa akin. Love, please, hindi ko alam pero nagmamakaawang boses ko sa kanya. Gustuin ko mang tumagal pero hindi ko na kaya. Sabi niya at biglang bumilis ang bawat galaw niya. Ramdam kong gigil niya. Panabay naming ungol dahil naramdaman ko na siya sa loob. Nang maramdaman ko siya sumunod din ako sa kanya.
Ang bunga akala ko'y titigil na siya pero nagsisimula pa lang kami. Mukhang napagod ako dito sa panaginip ko. Sulit ang lahat ng pagod ko. I love you so much, love. Sabi niya sa akin. I love you more, love. 2 weeks tayo hindi nagkasama pero bakit parang mas lumaki to? I'll take that as a compliment, love. Sabi niya sa akin. Love, I'm coming. Hiyaw ko dahil hindi ko na kayang pigilan sarili ko. Just let it out. Thank you, love, but we're not done yet. Sabi niya sa akin at sinampay niya sa balikat ng legs ko. Halos tumirik ang mga mata ko sa ginagawa niya sa akin. He's a beast in bed and I like it. As long as wala siyang ibang babae ay gagawin kong lahat, mapaligaya ko lang siya. Hindi lang sa kama ko, hindi sa pagsasama naming dalawa. Nasa point na ako ng buhay ko ngayon na hindi na mahalaga sa akin ang kasal. We live in the same roof na hindi kami kasal. Alam ko na hindi pa kami parehong handa sa bagay na yon. Dahil na rin sa nangyari sa amin noon, hahayaan na lang namin ng tadhana na mag-decide para sa amin. Nilalamig ako kaya ako nagising pero nalaki ang mga mata ko dahil wala akong saplot sa katawan. May nararamdaman akong mabigat na nakadantay sa katawan ko. Nagulat ako dahil nasa tabi ko na si Jandro. Mahimbing siyang natutulog at nakahubad din ito. Hindi pa ba tapos ang panaginip ko? Sinampal kong sarili ko para magising ako. Ouch! Hiyaw ko dahil masakit at napalakas ang pagsampal ko sa pisngi ko. What happened, love? Narinig ko na tanong sa akin ni Jandro. Hindi ba ako nananaginip? Nandito ka ba talaga? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Yes, love. Pwede bang hayaan na muna ako matulog? May jet lag pa ako, sabi niya sa akin. Jet lag pero kung makaa? Sigaw ko dahil ibig sabihin totoong nangyari sa amin. Nang tumino ko sa orasan na 2:00 na ng hapon, ibig sabihin kanina umaga pa siya nandito? Bakit nandito ka na? 2 weeks ka pa doon, hindi ba? Tanong ko sa kanya. Love, I'm sleepy, sagot niya sa akin. Okay, mag-usap tayo mamaya. Ouch, akala ko talaga panaginip lang to. Kung mas inuna mo sanang matulog kanina, mas okay pa sana, sermon ko sa kanya. Tulog na talaga siya kaya hinayaan ko na lang, panay ang daing ko dahil nagugulat ako. Ang hapdi kasi ng pagkababae ko, grabe talagang lalaking ito. Pagkarating niya pinapak na ako kaagad. Dahan-dahan akong bumangon at kagaya pa rin ng dati pa ika-ika akong maglakad. Naligo ako at pagkatapos ay pinuntahan kong mga anak ko. Mga anak, okay lang ba kayo? Tanong ko sa kanila. We're okay, ma'am. Ikaw po yatang hindi okay? Natatawang tanong sa akin ni Alej. Anong oras dumating ang dad niyo? Kanina pong 7, sagot sa akin ni Alej. Ewan kung bakit umuwi na yun. Akala ko 2 weeks pa. Baka na-miss po niya kayo, ma'am. Alam niyo naman si daddy, gusto niya lagi kayong magkasama. Mukhang tuwang-tuwang anak ko ngayon. Alam mo kung anong nasa isipan niya. Lalaking anak ko't matalino to, kaya talagang alam niya na may something kami ng daddy niya. Ma'am, pagod na pagod ba si daddy? Nakangising tanong niya sa akin. Uminit ang buo kong mukha sa tanong sa akin ng anak ko. Nagpaalam silang pupunta sa may malapit na park kaya hinayaan ko sila. Kumain muna ako dahil nagugutom na talaga ako. Pag-akyat ko'y gising na ang magaling na lalaki. Bakit ka ba umuwi? Sino na ngayon ang kasama ng mama doon? Sunod-sunod na tanong ko sa kanya. Si Leonard ang kasama niya. Akala ko ba gusto mo makasama siya? Gusto ko pero hindi ko kaya. Mamamatay ako sa selos kapag nagtagal pa ako doon. Sagot niya na ikinakunot ng noo ko. What are you talking about? Alam mo ba na nakita katang humingiti sa kasama mong doktor? At manliligaw mo pa dati. Shit, sagot niya sa akin. Kaya pala umuwi ka dahil nagsaselos ka. Gwapo yun pero hindi kami talo. Lalaki rin ang hanap niya at hindi ko yun manliligaw. Natatawang sagot ko sa kanya. Nasaan si Cristala? Tanong niya sa akin. Nasa park sila ni Alej. Lagot talaga sa akin ng batang yun. Saad niya kaya natawa na lang ako. Kahit hindi ko na itanong alam ko ng ibig niyang sabihin. Pasaway rin talagang anak namin. Lumapit na lang ako sa kanya, tinalikan ko siya. I miss you, malambing na sabi ko. I miss you so much, love. Sabi rin niya at siniil ako ng halik. Masaya na ako na nandito siya. Pero nag-aalala lang ako dahil iniwan niya si mama dahil lang sa nagsaselos siya. Possessive talaga itong Sandoval ko. Jandro's POV. Uuwi ako dahil sa sobrang selos ko. Pinagtatawanan pa ako ni mama at ni Leonard dahil sa pagmamadali na ako ngayon. Anak, masyado ka naman nagmamadali. Mahal ka noon, wala ka bang tiwala kay Ophelia? Tanong sa akin ni mama. Malaking tiwala ko sa kanya ma, pero sa mga lalaki na kapaligid sa kanya wala. Sagot ko kay mama. Seloso talagang anak ko? Hala sige, umalis ka na. Huwag ka na mag-alala dahil nandito si Leonard. Aalagaan niya ako. Nakangiting sabi sa akin ni mama. Thank you mama, I love you. Hihintayin kita sa Manila. Hinalikan ko siya sa noo. Ingat ka anak ko.
Sabi niya sa akin, hinatid ako ni Leonard sa airport. Wala na talagang makakapigil sa pag-uwi ko. Alam ko na magugulat si Ophelia pero wala eh. Hindi ko talaga kaya kapag nagtagal dito sa Canada dahil baka bigla na lang akong mamatay. Sa buong flight ko'y tulog ako at sa wakas nakarating na rin ako sa bahay namin. Alam ko na nagulat ang mga kasama namin sa bahay pero ngumiti lang ako sa kanila. Daddy? Daddy! Sigaw na anak ko dahil sinisigurado pa niya ako ang daddy niya. Natawa ko sa reaksyon ng anak ko. Mabilis ko siyang binuhat at pinugpog ko ng halikang pisngi niya. Na-miss ko talaga itong anak ko. Sa loob kasi ng 2 linggo ay talagang nahihirapan ako dahil hindi ko sila nakikita. Where is your mom? Tanong ko sa kanya. Still sleeping, daddy? Pagod po yun kahapon. Nakangiti na sagot sa akin ni Cristala. Hi dad, nakauwi ka na pala. Nakangising sabi ng panganay ko. Son, ikaw na munang bahala sa kapatid mo. Okay dad, nakangiting sagot niya sa akin. Umakyat na ako para puntahan si Ophelia. Pagpasok ko sa silid namin ay nakita ko siyang mahimbing na natutulog. Lumapit ako sa kanya, tinalikan ko siya sa noo pero bigla na lang siyang nagsalita na sani nandito na ako. Mukha yata napapanaginipan ako ng asawa ko kaya may bigla akong naisip. Wala na akong sinayang na oras dahil inangkin kong asawa ko. Hahayaan ko na isipin niya na nananaginip lang siya. Masyado pang maaga at wala namang rules na nagsasabing hindi ko siya pwedeng angkinin kapag araw. Any time of the day ay pwede. Sa loob ng 2 linggo mas lalo pa yata siyang naging diyosa at kaakit-akit sa paningin ko. Shit, bulalas ko dahil sobrang namiss ko siya. Hindi ko talaga kayang pigilan ang sarili ko. Ang lambot ng katawan niya, talagang siya lang ang nais ko angkinin. Wala nang iba ko, hindi sa Ophelia ko lang. Hindi talaga sapat sa akin ng isang round lang dahil inangkin ko siya ng ilang beses bago ako tumigil. Pero kung hindi lang ako pagod sa biyahe ay sigurado kung hindi ko siya tatantanan. I love you, love. I miss you so much. Bulong ko bago ako tumabi sa kanya para matulog. Naririnig ko si Ophelia nagtatanong sa akin pero inaantok talaga ako. Pagod ako sa biyahe at pagod ako sa ginawa namin kanina. Nagpapasalamat naman ako dahil hinayaan niya ako matulog. Pero dahil wala siya sa tabi ko, hinanap ko rin siya. Hindi ko rin kayang matulog na matagal lalo na alam kong nandito siya on Sunday ngayon. It's our family day. Kaya bumangon na ako. Sa labas tayo mag-dinner, love, sabi ko sa kanya. Okay, nakangiting sagot niya sa akin. Alam ko na hindi nagtatagal ang inis niya sa akin. Sabay kaming bumaba para puntahan ng mga bata. Napangiti naman ako dahil maasahan ko na talagang panganay ko. Pwede na talaga namin sundan si Cristala. Hindi man siya nabuo sa physical touch namin ay anak ko pa rin siya. Sa akin nang galing ang similya na binigay kay Ophelia. Para makasigurado nagsagawa kami ng DNA test at lumabas na positive. Kaya masaya ako dahil ginawa ni mamang lahat para hindi ako tuluyang iwan ni Ophelia na may magiging habol pa rin ako sa kanya. Masyado matalinong mama ko. Daddy, may kapatid na po ba ako? Tanong sa akin ni Cristala. Napangiti ako pero itong katabi ko ay para kung kakainin ng buhay. Ano sinabi mo sa anak ko? Matari na tanong niya sa akin. Sa anak natin, pagtatama ko sa kanya. Sa anak natin? Wala love, wala ko sinabi dyan. Masyado lang matalinong mga anak natin. Siya nga ang dahilan kaya umuwi ako ng wala sa oras. Nakangiting saad ko sa asawa ko. Dahil kung hindi dahil kay Cristala ay wala pa siguro ako ngayon dito sa Pilipinas. Baby, ikaw talaga? Bakit mo naman sinabi kay daddy na sweeter ko yon? Tanong niya sa anak namin. Kasi po gusto ko na siyang umuwi. Miss ko na pong sobra si daddy. Cute na sagot ni Cristala sa mommy niya. Pero next time wag mo nang gagawin yun ha? Paano kung nasa isang importanteng trabaho si daddy mo? Sorry po mommy. Malumani na sabi nito at tinalikan niyang mommy niya. It's okay baby ko. Bihis ka na. Mamamasyal tayo sabi ng daddy mo. Really? Thank you daddy. Kuya, it's our family day today. Sigaw niya sa kuya Alaj niya. Alam ko na excited na naman itong lumabas. 2 linggo rin kasi kaming walang family day. Kaya ngayon namin gagawin ulit. Masaya ako dahil maayos ng buhay ko. Kung noon nakala ko hindi na ako magiging masaya, ngayon naman ay sobrang blessed ko sa pamilya na binigay sa akin ng Diyos. Kaya ang lahat ng mga nangyari sa akin ang dahilan at nagpapatatag sa akin na huwag sukuan ang pamilyang pangarap ko. Ang ganda ng ngiti mo, love. Lalo ka nagiging gwapo, sabi ni Ophelia sa akin. Ikaw, kayong dahilan kaya malaya na ako nakakangiti ngayon. Kinikilig na sagot ko sa kanya. Thank you, love, pero alam mo sobrang dami na nagbago sa'yo. Bigla saad niya sabay pisil sa ilong ko. Ano bang nagbago sa akin? Nakangiting tanong ko sa kanya. Marami po, dati kasi sobrang suplado mo. Isang tanong isang sagot ka nga dati eh. Sagot niya sa akin, napangiti ako dahil naalala ko kung ano ako sa kanya dati.
Flashback. Kanina pa ako naiinis, 1 oras na kasi ako naghihintay sa kanya. Bakit man tagal niya ngayon? Hindi ba siya papasok sa factory? Tanong ko sa sarili ko habang nakatayo dito sa may puno ng akasya malapit sa may bakery. Tuwing umaga kasi inaabangan ko si Ophelia. Gusto ko na buo palaging araw ko tuwing papasok na ako sa trabaho. Pumapasok ako bilang driver ni Liam at nangungupahan ako malapit sa apartment ni Ophelia. Alam ko na ang daily routine niya. Kaya ito ko ngayon at naiinip niya. Bago siya pumasok ay palagi siyang bumibili ng pandesal sa bakery. Aalis na sana ako pero bigla ko siyang nakita kaya napangiti na ako kagad. Basa pang buhok kaya't sinusuklay niya ito habang naglalakad papunta dito sa bakery. Siguro late na siyang nagising kaya nagmamadali na siya ngayon. Habang nakapila siya'y sumingit ako sa likuran niya. Narinig ko na tumawag ang mommy niya at feel ko magpapapansin sa kanya ay naging suplado ako sa kanya. At nakuha ko naman ang atensyon niya. Ramdam ko na naiinis siya sa akin pero ako, deep inside ay nagbubunyi ako. Gusto kong sumabog sa galit at selos dahil nalaman ko na magpapakasal siya sa almaro na yun. Pero doon din ako mas humanga sa kanya dahil ang tapang niya. Mukhang mahihirapan ako nito. Sad ko sa sarili ko habang nakatingin sa kanya. Natatakot na nga ako dahil paano kung mahal talaga niya si Almaro. Masyado siyang kalmado pero nahuli ko pa rin siyang umiiyak. Gusto kong gulpihin ang Almaro na yon pero pinigilan ko lang ang sarili ko. Tahimik lang ako at pinanatili ko na maging masungit sa kanya. Sa bawat araw nakasama ko siya at lalo na ngayon na nandito kami sa islay mas hinahangad ko na gawin ang plano ko. Ang plano ni mommy. Alam ko nakamumuhian niya ako pero mahal ko siya. Alam ko na hindi niya ako naaalala, na walang mga alaala niya. Kahit ng daddy niya hindi na rin ako natandaan. Nerd ako noong high school at akong malaking tulong yon para hindi nila ako mamukhaan. Pasalamat din ako dahil wala silang pakialam sa apelyido ko. Pagbalik namin sa Maynila ay ginawa ko ng lahat sa araw ng engagement party ng tita Patricia niya at nagtagumpay ako. Kinasal kami at para sa akin ay etong pinakamasayang araw ng buhay ko. Medyo malungkot lang ako dahil wala si Alaj. Pagkatapos ng kasal ay ginawa namin ang isa pang plano, ang patayin siya pero hindi ko kaya. Kaya ginawa ko lahat, maprotektahan ko lang siya. Sorry love kung magiging makasarili ako. Pero itong pangarap ko ang makasama ka at nakilala mo anak natin. Kamuhian mo ko'y tatanggapin ko at gagawin ko lahat para lang mapatawad mo ko. Kausap ko sa kanya pagkatapos na aksidente. Malala ang naging pinsala ko sa aksidente namin. Kaya hinayaan ko siya kila mommy. Alam ko na mali pero wala akong magagawa dahil nandito na kami sa Shanda at hawak ni mommy si Alej. Nilayo nilang anak ko para sundin kong utos niya. Mom, ibalik niyo na po si Alej dito. Gagawin ko na pong nais niyo. Sad ko kay mommy. Madali ka naman palang kausap pero pinapahirapan mo ko. Ngayon sundin mo mga nais ko at kung hindi malalagot sa akin ang anak mo, marami ka ng palpak na trabaho kaya sana ngayon magkaroon ka naman ng pakinabang. Galit na sigaw sa akin ni mommy. Sinunod ko siya kahit na nasasaktan ko na si Ophelia. Patawarin mo ko love, pero para sa anak natin, mga salita na gusto kong sabihin sa kanya tuwing nakikita ko siyang umiiyak at sinisigawan ako. Ramdam kong abot langit na galit niya sa akin, pero tiniis ko dahil kailangan kong anak ko, para maging ligtas ang anak namin. Kuya, bakit mo ginagawa to kay Ophelia? Tanong sa akin ni Soraya. Soraya, kailangan ko munang siguraduhin na safe si Alej. Ako nang bahala kay Alej kuya, ang mahalagay maayos mong relasyon niyo ni ate. Salamat Soraya. Si Soraya ang bukod tanging kakampi ko, hindi ko rin kasi maasahan si Amir dahil alam kong loyal siya kay mommy. Pero aaminin ko na nagsiselos ako dahil alam ko na may pagtingin siya kay Ophelia. Nang ibalik na nila si Alej sa akin ay doon na ako nagpasya na lumaban para kay Ophelia at Alej. Ang buong akala ko hindi niya matatanggap si Alej pero sobrang saya ko dahil magkasundo silang dalawa. Nasasabi ko rin sa iyong lahat love. Na ikaw ang mommy ni Alej. Sad ko habang nakatingin sa kanilang dalawa. End of flashback. Love, are you okay? Napatingin ako sa kanya dahil bigla na lang siya nagsalita. I'm fine love. Sagot ko sa kanya. Ang lalim kasi ng iniisip mo. Aalis na po tayo. Nakangiting sabi niya sa akin. Okay love, let's go. Sabi ko sa kanya at lumabas na kami sa bahay para bumiyahe na. Nagbungang lahat ng mga hirap at pagtsatsaga ako. Makasama ko lang siya ngayon at sisiguraduhin ko na hindi lang ngayon kung hindi sa mga susunod pang mga araw, buwan at mga taon ay magsasama pa rin kami. Hindi ako vocal na tao pero dahil kay Ophelia ay sisikapin ko na maging mas open pa sa kanya tungkol sa nararamdaman ko.